At ayan mga crypto, sabi po sa title ng ating balita dito ay Crypto Michael says XRP is now just days away from this breakout. Ayan, maraming traders po ang nakatitig sa kanilang mga screen, naghihintay kung kailan ba talaga magkakaroon ng malaking pagbabago sa presyo nito. Kamakailan lang naglabas po ng kanyang pananaw ang analyst dito na si Crypto Michael. At sinabi niyang nasa loob na tayo ng days away mula sa isang inaabangang bullish breakout. Para sa marami, si XRP ay nasa isang napaka-importanting level ngayon. Ang presyo po ay patuloy na nag-a-adjust sa loob ng isang long-term descending channel. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga rason kung bakit ito ang sentro ng usapan ngayon at kung ano ang mga sinyales na dapat nating bantayan. Kaya pag-uusapan natin ang bawat anggulo ng setup na ito ng walang paligoy-ligoy. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba sobrang importante ng current price action. Ang kasalukuyang galaw ng XRP ay parang isang compressed energy na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kumawala. Sinasabi ni Crypto Michael dito na ang pattern na ito kung saan ang presyo ay tila tumatalik sa loob ng isang mahabang descending channel ay malapit na sa dulo nito. Sa aking opinyon, ang ganitong klaseng market behavior ay hindi nangyayari ng aksidente. Kapag ang presyo ay matagal na nakakulong sa isang descending channel, nagkakaroon po ng tinatawag na market fatigue sa mga sellers. Ibig sabihin, paubos na ang lakas ng mga gustong magbenta at unti-unti nang nagkakaroon ng confidence ang mga buyers. Ang bawat pagsubok sa resistance level na nag-cap sa bawat rally simula pa noong May ay nagpapakita na unti-unti nang kinakain ng demand ang supply. Sa patingin ko, ang days away na tinutukoy ng ating analyst ay hudyat na ang market ay handa na para sa susunod na direksyon. Hindi na ito usapin ng kung kailan, kundi usapin na lang ng anong oras. Ano naman ang nangyayari sa channel resistance? Ang daily chart ni Michael dito ay nagpapakita na ang asset ay gumagalaw po sa loob ng isang falling wedge pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang mahabang kulay yellow na linya dito. Yan ang upper boundary, yung nandito sa itaas, na nagre-reject sa maraming attempts para makarecover ang presyo. At ito naman ang lower boundary na consistently na humihila sa mga buyers pabalik sa market. Sa aking opinyon, ang laban ay nasa upper boundary. Sa tuwing sinusubukan ni XRP na umakyat, parang may humaharang na invisible wall. Pero tandaan ninyo, ang paulit-ulit na paghampas sa pader ay nakakapanghina nito. Ang presyo na nasa $1.12 matapos po ang recovery mula sa support level ay isang magandang sinyales. Ang rebound na ito ay nagdala kay XRP pabalik sa upper trend line. Ito ang punto kung saan nagkakaroon ng tensyon ang market. Ang mga sellers ay gustong itulak ito pababa, pero ang mga buyers ay ayaw ng bitawan, ayaw ng bumitaw sa 1.12 area. Ang ganitong sitwasyon ay laging nagre-resulta sa isang explosive move, isang pagsabog na galaw. Ito ang dahilan kung bakit napaka-critical ng mga susunod na araw. Ngayon ay bakit naman nagiging mas stable ang setup? Kung titignan natin ang naganap noong buwan ng nakalipas na noong June, dalawang beses na sinubukan ni XRP ang support nito. Ayan, dito po yan. Ang una ay noong unang bahagi ng buwan kung kailan bumagsak ang buong market, at ang pangalawa ay matapos ang short rebound na nireject ng resistance. Pero ang nakakatuwa dito, ang pinakabagong price action
ay nagpapakita ng higher lows. Yan. Para sa aking opinion, ito ang pinaka-importanting bahagi ng ating analysis. Ang pagkakaroon ng higher lows sa gitna ng isang descending channel ay isang malakas na bullish divergence. Ibig sabihin, kahit na ang channel ay bumababa, ang mga buyers ay unti-unting nakakakuha ng mas mataas na presyo bawat pagkakataon. Ito ay parang isang player sa laro na unti-unting lumalapit sa finish line. Kahit na parang stable lang ang presyo sa loob ng market structure, mayroong agresibong pagbili na nagaganap. Ang distansya po sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ng upper trend line ay paulit-ulit ay paliit na po ng paliit. Kapag ang presyo ay nakarating na po sa dulo o sa apex ng pattern na ito, dito po yan, magkakaroon ng malakas na volatility. Ngayon, bakit ang $1.20 ang pinaka-critical na price level ngayon? Ayan, ang breakout level ay ang pinaka-importanting aspeto na dapat nating bantayan bilang mga traders. Ang kasalukuyang resistance ay nasa paligid po ng $1.20. Sinasabi ng ating analyst na ito ang price level na dapat basagin para tuluyan ng matapos ang pattern ng lower highs na nag-define sa channel sa loob ng mahabang panahon. Sa aking pananaw, ang $1.20 ay ang gatekeeper. Ang $1.20 ay tuluyang na-break at na-hold bilang support. Ang susunod na target ay ang area sa pagitan po ng $1.90 at saka $2.10. Tandaan natin na ang area na ito ay nagsilbing matibay na support noong nakalipas na taong 2025. Ang pagbalik natin sa price level na ito ay hindi lang basta pag-angat. Ito ay pagbawi sa dating teritoryo. Para sa akin, ang $1.20 ay hindi lang isang numero. Ito ay isang psychological barrier na kapag na-convert sa support, magbibigay ito ng confidence sa mga institutional investors. Ito ay parang pagbukas ng bintana para sa fresh air. Ang market ay biglang magkakaroon ng bagong momentum. Ngayon ay may matibay ba tayong basihan para sa bullish momentum? Maraming analyst ang naniniwala na ang breakout mula sa isang formation na katulad nito ay sinyales na ang bullish momentum ay nagiging mas matibay. Ang confirmation ay kadalasang dumarating kapag ang presyo ay humahawak sa itaas ng dating resistance matapos ang unang paggalaw. Sa aking opinyon, kailangan natin na maging maingat sa false breakouts. Minsan, ang presyo ay lumalampas sa resistance pero bumabalik din agad. Kaya naman napaka-importante na huwag magmadali. Ang market ay parang isang alon. Kung sasabay ka sa maling timing, mabubugbog ka. Pero kung hihintayin mo ang tamang swell o yung tamang timing ng momentum, magiging smooth ang ride. Ang bullish momentum na nakikita natin ngayon ay nakabase sa patience ng mga buyers. Hindi ito yung tipo ng pag-angat na mabilis pero manipis. Ito ay mukhang matibay dahil dumaan ito sa matagal na consolidation. Ngayon ay ano naman ang dapat nating gawin sa mga susunod na araw? Ang focus ni Crypto Michael ay nasa timing. Hindi siya nagbibigay ng kung anong malayong target na hindi maabot. Ang kanyang pananaw ay ang pag-challenge sa resistance sa malapit na hinaharap. Sa ngayon, sa XRP ay patuloy na nagtitrade sa ibaba lamang ng barrier na ito. Para sa akin, ang pinakamagandang gawin ngayon ay maging observer pero handa. Ang pagbabantay sa momentum ay parang pagbabantay sa trapiko. Kapag nakita mong nagsisimula ng bumilis ang daloy, doon ka papasok. Ang susunod na galaw ng XRP ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang buying pressure na nabubuo sa paligid ng $1.20 resistance. Kung makikita natin ang malakas na volume na sasabay sa pag-break sa resistance, iyon na ang kumpirmasyon na kailangan natin. Huwag nating pilitin ang market.
hayaan nating ang market ang magbigay sa atin ng signal. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mata ay nakapako dito sa upper trend line. Ang tanong na lang ay kung ang mga buyers ba ay may sapat na bala para basagin ang pader na ito o kung kakailanganin pa nila ng kaunting panahon para mag-ipon pa ng lakas. Sa kabuuan, si XRP ay nasa isang napaka-interesting na yugto ngayon. Ang mga technical indicators at ang mga pananaw mula sa mga analyst gaya ni Crypto Michael ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Pero ang huling desisyon ay laging nasa kamay ng market. Ang pag-aabang sa breakout na ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng disiplina at saka pasensya. Habang papalapit po tayo sa araw ng posibleng maganap ang breakout, tandaan natin na ang cryptocurrency market ay laging puno ng sorpresa. Ang pinaka-importante ay ang maging updated sa mga impormasyon at huwag pong magpadala sa panik. Si XRP ay nagpapakita ng tibay at ang mga sumusunod na araw ang magsasabi kung ang ating inaabangang bullish move ay magbubunga na. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.